So yung mga kalotis, welcome back sa ating channel, The Lotis TV. So yung ang ating vlog ngayon ay tanong mo, sagot ko. So yung mga kalotis, may mga tanong na tayo nakahanda dito. Dahil mga katanungan nila ay sasagutin ko. So yun mga kalotis, huwag na natin patagalan itong video ito. Intro, pasok! So yung mga kalotis, ito ang katanungan ni Jaris Serrano. Number 1, ano ang una mong ginagawa pag gising mo sa umaga? Para sa akin, una kong ginagawa is magbubukas ng cellphone tapos mag-open sa Facebook. Din ba kayo minsan na kung may nag-chat sa inyo, wala, nag-open kayo sa Facebook? Ganun yung una kong ginagawa. So yung mga kalotis, number 2 na tayo sa tanong ni Jaris Serrano. Sayin na natin, paano kayo or saan kayo nagsimula mag-vlog? Tingin ko, nagaya lang din ako sa mga vlogger. Doon ako nagaya, nagsimula ako ng pandemic na yan. So, nagsimula kami dyan dahil parang yan na yung binigay ng Diyos para sa akin. Parang gagawin niya ako dito. Parang gusto ni Lord na nasa tamang daan tayo para sa vlog na ito. Kami nagsimula sa panonood sa mga YouTube na sikat. Doon ko lang hinaya ang pagsisimula sa amin pag-vlog. Kaya ang tanong, ayun yung sagot ko para sa iyo, Jaris. So yung mga kalotis, pangatlong tanong ni Jaris Serrano. Yan. Anong pangarap mo pagtapos ka ng pag-aaral? Yan. Siguro pangarap ko sa buhay is businessman. Dahil businessman kasi lolo ko kasi may negosyo ng palay. Yan. Kumbaga noong malakas pa siya is bumibili siya ng palay para sa kumbaga stock ba. Yan. Ang pangarap ko po ay businessman. At pangalawang pangarap ko is maging mabuting vlogger sa inyo. Diba? So yung mga kalotis, ito ang pang-apat na tanong ni Jaris Serrano. Yan. Ano ang dream car or motor mo? Ang dream car ko ay siguro simpleng kotse lang, mga ganun bagay. So mga sport car, mga ganun. Kumbaga ano ba, si open mo yung brake. Mga pang ano ba, pang simpleng kotse, yung mga ganun, pang sport car. Yung mga gusto kong mga kotse. Ang motor ko naman is yung mga motor ni Tanggol, si Coco Martin, ay yung mga gusto kong motor. Yan, ay yun gusto ko. Kalotis, ito ang pang-last na tanong ni Jaris Serrano. So yun, ito ang kanyang sinasabi. Ano ang pakiramdam ng nawalan ka ng mahal sa buhay? Yan. So ang naramdaman ko nung namatay si mama is lungkot lang, parang ganun. Alam mo yun, parang hindi ko may kapalos ng mama ko kasi dito ako lumaki sa lolo ko. Kaya hindi kami medyo nagkikita, paminsan-minsan lang. Nung namatay siya, doon ako na lungkot lang. Parang lungkot, pero hindi ako umiyak. Napapaisip ako na kung kaya kong umiyak, pero hindi. Pero tanggap ko rin na sakit sa pakiramdam. Parang lungkot lang nararamdaman ko nun. Lungkot lang po. So, dito kasi ako talaga lumaki sa lolo ko, kaya di ako naiyak. Ayun lang yung masasabi ko sa Jaris Serrano, yan. So, yung mga kalotis, ito ang tanong ni Mark Leonard sa dulang sa akin. So, number 1, sino nagturo sa'yo magbasa nung ikaw ay 5 years old? Ang nagturo sa akin, ate ko.
tapos lola ko. Yan, mga nagturo sa akin. So, ngayon natutunan na ako magbasa. Kaya nga nababasa ko yung mga tanong niyo eh. Yun, doon ako natuto magbasa sa lola at ate ko. Yan. So, yun, number 2. Pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ano ang kukunin mong trabaho? Ang kukunin ko trabaho is ICT dahil ako yung magaling ako sa computer. Doon ako natuto mag-type or doon ako na-experience na marami ako natutunan sa computer. Yan. Minsan printer, yan. Diyan ako natututo. So, Word, Microsoft, tapos PowerPoint, tapos Excel. Doon ako natuto sa kuya kong si Jarin sa Dulang. Ayun yung pinsan ko. Nagturo sa akin kung paano mag-type, paano mag-pindot sa keyboard. Ayan. Doon ako natuto. Kaya ayun yung kukunin ko trabaho sa college. Yan. So, yung number 3. Anong oras ka nagigising tuwing may pasok? Ako, alas 6 ng maaga. Basic naman ang tanong nyo. 6 ako ng umaga nagigising kapag may pasok. So, yung number 4. Araw-araw ka bang nagsisimba tuwing linggo? Ako, sa totoo lang, na experience yun din na nakakaantok doon sa simbahan. Pero patuloy pa rin tayong manalang sa Panginoon na kailangan talaga ating lumago sa spiritual life natin. Araw-araw ba ka nagsisimba tuwing? Oo, syempre, araw-araw naman, pero paminsan-minsan hindi. Ayun lang yung masasabi ko sa iyo, Mark and Life. So, number 5. Nagpe-pray ka ba tuwing gabi? Sa totoo lang po, paminsan din ako nagpe-pray pag may kailangan ako or may problema ako sa buhay. Pero, susubukan ko pa rin na lumaban sa sarili na kaya kong ipag-pray araw-araw o gabi-gabi ang aking pamilya at ang mga tao na nanonood dito sa Lucky's TV. So, sa totoo lang, pinagpe-pray din kong channel na ito na lumago pa lalo. Yan. Nagpapasalamat din ako sa inyo na nandiyan kayo para manood sa aming channel. So, ayun lang masasabi ko. So, yung mga kalotis, ito ang tanong ni Kuya Michael. Ito na final question nila o question niya sa akin. Ako, mayroon to. Number 1. Yan. Paano mo mahalimbawa ang iyong sarili sa kapwa sa pamamagitan ng mabuti at taos-pusong may pasasalamat? Yan. Ang akin lang is tumulong nga sa kapwa natin Pilipino, sa mga tao na nangangailangan. Tulad sa akin, pinapahalagan ko yung sarili ko para ko hindi masaktan. Ganon din ako para sa inyo na alagaan ko kayo, hindi ko yung sasaktan. Ganon ang hinahalimbawa ko sa sarili at sa sarili nyo. Yun gusto ko na halimbawa sa sarili, sa kapwa, sa pamamagitan ng mabuti. Ayun lang ang tanong, ang sagot ko sa iyo, Kuya Mike. Yan. Number 2. Bakit mo ginagawa ang iyong tungkulin bilang isang tao? Yan. Magandang tanong yan, Kuya Michael. Ang ginagawa ko sa tungkulin bilang isang tao is mag-share ng mabubuting salita na nagbubula sa Diyos. Yan. Ang tungkulin ko bilang isang tao, tumulong sa may nangangailangan at sa mga taong walang bahay. So gusto ko lang naman na
pinagpapray ko lang naman na magkaroon tayo ng pera para sa mga kababayan natin na walang-wala. Bilang isang tao naman, gusto ko lang tumulong bilang isang tao. Yan. Ay lang masasabi sa'yo. So, number 3, sa oras ng mga problema, sino ang uunahin mong saklolohan? Yan, magandang tanong din yan, Kuya Michael. Sa oras ng mga problema, ang uunahin ko is hindi pa na. Ang uunahin ko is pamilya. Pamilya ang uunahin ko sa lahat dahil sila ang pinakauna kong minahal sa lahat. At unang-una ko talaga minahal ang Diyos. Dahil ang Diyos ay naglikha sa akin. So yun, di natin kalain na problema pala ay inaayos. So, inuuna ko ang mga pamilya, ang saklolohan, bago ang ibang tao na nakapalibot sa akin. So, yun lang ang aking masasagot kay Michael. So yun, number 4, paano kung naiisip mo na di pa dumadating ang pinaka-minimiti mo sa buhay? Ano kaya ang magiging solusyon mo para maibisan ang iyong kaisipan na maging mapanatag? Sa tingin ko, wala sa magdesisyon bago tayo gumawa ng solusyon para maging mapanatag sa ating sarili. So, dadating din yan dahil parang sabay din, nakaplano paano to gawa, paano gumawa ng isang bahay. Parang tayong ganon na binubuo isang bahay. Ang tayo, kung di mo maibubuo ang isang bahay is di nakaplano yan. Kumbaga, mapapalpak yung mga ginagawa mo. Parang ganun din tayo sa buhay ng tao. Kung walang plano sa buhay is di mo malalaman lahat ng mga idea tungkol dito ng mga kaisipan na magiging mapanatag. Yun. Ayun lang mga solusyon para sa lahat ang plano. Yan ang aking sagot, Kuya Michael. So yung number 5, ano-ano ang pwedeng mangyari sa buhay ng tao kung mali ang kanyang daan? Ang pwede kasi mangyari dyan is mag-pray ka lagi, or ipag-pray mo isang tao na mali ang ginagawa niya. Dahil yung iba kasi mga kabataan ngayon, yan, mga kabataan kasi may sariling mga mundo yun. Yung iba kasi natuto na silang magbisyo is may iba kasi mga kabataan na nawawala sa sarili, nagpapakamatay na lang sila. Basta pag-pray na lang natin sila dahil ang pray is prayer of power in life. So ayun lang talagang solusyon para sa maling tao na kung mali ang kanyang daan. Yan lang kasi pray lang lagi tayo. Dahil ang pray kasi di na lang alakalain na yan ang himala na nangyayari ng mabuti. Dahil ang pray natin is naririnig ng Diyos. Yan. Yun lang ang masasabi sa inyo. Pray lang lagi. So yung mga kalodis, ito na po ang huling vlog natin ngayong December 24. So kita-kits na lang tayo dito sa New Year 2024 dahil ito ang panibagong buhay natin o panibagong channel. Ito na yung
official channel natin. Hindi ito magbabago hanggang sa pagtanda natin dahil ang vlog na ito ay, kumbaga vlog na ito is maraming matutunan, maraming ideya dito sa vlog ng YouTube, ng Facebook. So, di natin akalain ang 2024 pa lang ang magsisilbing liwanag sa ating patungo sa tamang daan. Yan. Dahil ang 2024 siguro, yan ang solusyon para tayo lumago. Hindi yung taon-taon nagbabago tayo, hindi ganun. Minsan kasi yung mga problema na dinadaanan natin is bumabalik pa rin. So, tiwala lang tayo sa Lord. So, dasal-dasal lang. Araw-araw tayo magdasal dahil ang dasal is ito ang gabay sa patungo sa tamang daan. So, unahin natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, kumbaga, ito ang makakuha ng knowledge and wisdom. So, sabi nga ng verse na Jeremiah 29:11, for I know the plans of plans. Yun yung mga future. Yun yung mga future na kailangan nating i-grow. Yan. So, yung mga pangarap sa buhay natin is kailangan talaga natin kumbaga, kailangan talaga natin ng kasama para i-grow tayo sa tamang daan patungo sa paraiso ng ating minamahal. Yan. So yung mga kalotis, don't forget to subscribe and like and share to my YouTube channel, The Lotis TV. So yun, marami tayong iba-vlog ngayong 2024 dahil happy in the best policy. Uish! So yung mga kalotis, outro. Pasok!